Hi guys, today quick update lang tayo dito sa price action itong si Pi. Yung kanyang chart dito, pag-uusapin natin yan dito sa video natin today. As well as other campaigns dito na kung saan you can get a share. Like for example, itong kay WCT, kay Prompt as well, still ongoing ito. Tapos itong kay Baby. So pag-uusapan natin yan dito sa video natin today. Ano nga ba nangyayari dito sa price action ni Pi? Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first. Subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys. No? So ngayon, pag-uusapan lang natin itong si Pi dito. As per checking dito guys, 15 minutes time frame nagkaroon ng crossover dito sa ating 50 EMA as well as sa VWAP, no? Yan. So nagkaroon siya ng crossover tapos breakdown din sa ating trend line dito. So after that, continuation na sa downside yung price action. We can see as well dito ng diagonal resistance trend line, and then after that, nagkaroon lang ng multiple rejections and then bumagsak yung presyo. So ngayon, I'm waiting sa probability dito ng retest around 61 cents guys, no? Itong zone na ito. Yan. So ito ay dating resistance. If ever na bumagsak yung price action, pwedeng maging support niya ito, no? Ang daming mga nangyari dito nung mga nakaraang araw. Like for example, so 4 hours time frame, if maglalagay tayo dito ng EMA, ayan, meron tayong 50 EMA. Nagko-consolidate lang siya in between this zone guys, na hindi niya kayang basagin. So sa daily naman, let's remove lang muna. Sa daily guys, nasa taas pa rin yung ating 50 EMA, no? Ayan. So recently lang lumabas ito. So sa mga ganyan, itong 50 EMA will act as resistance if ever man na umangat pa itong price action itong si Pi. Pero daily time frame ito, medyo swing trade na ang mga gantong strategy guys, if ever man na daily yung pinaka time frame. 4 hours time frame, nasa baba na ng VWAP tapos 50 EMA yung price action. Isa sa mga tinitingnan ko dito yung potential retest, maybe 61 cents, 60 cents if ever man na bumagsak pa yung price action. Yung support niya before nasa 58, 59 cents, no? So we'll see sa mga susunod na araw kung paano magre-react yung price action dito guys, no? So as long as na nare-reject tong zone na to, we mentioned this doon sa previous video natin. So upside scenario, if daily time frame, $1 yung tutok ng ating 50 EMA guys, no? Ayan. So as we observe dito, andito siya sa $1, no? So ang daming kailangang basagin pa niya para umangat yung price action. Unang-una yung 66 cents, no, sa 4 hours time frame. Sunod is yung around 76, 75 cents. So yun yung isa sa mga tinitingnan natin dito na probabilities for Pi right now. Meron pang mga upcoming unlocks randomly, I think, sa mga makakapag-receive pa ng airdrop. It depends naman yon if ibebenta nila or i-hold guys, no. Pero if ever man na may demand sa mga naka-receive nun, tapos yung majority of them is selling their holdings or selling their Pi na nakuha, may probability na price action can go down pa guys. Now, again, itong video natin today is just for ideas lang, for reference. It doesn't qualify as an investment or financial advice. So, you get some insights dito, and special sa mga nagtatanong. So, ito yung price action and the current price nitong si Pi within 24 hours sa PHP, no? So ngayon ay pag-usapan natin itong Wallet Connect na campaign. Ito yung mga official link guys, lalagay ko na lang sa description ng video na ito. If may app kayo, makikita nyo naman yan sa pinaka home tab, no? Yung pinaka banner dyan ay makikita mo itong si WCT, itong kay Prompt, tapos kay Babylon or itong si Baby, no? So unang-una, itong kay WCT, kailangan mo dito mag-join now. Ayan, nakapag-join na ako dito. Andito yung pinaka details guys, no, para makompleto yung task and to share nitong WCT na price pool. So, check na rin natin yung price action nitong si WCT. Umangat itong price action niya as per checking kanina dahil sa support din itong zone na ito, 34 cents, no? And after that, price goes up. Medyo careful na rin ako dito sa 4 hours time frame kasi resistance, no? Siguro pag nag-retrace ito, maybe 382. Ayan, tinamaan na niya. 0.5 to
0.6 guys no, if ever na mag-retrace sa downside. Itong kay WCT, patience lang, waiting lang dito sa kanyang price action. And if ever na gusto mag-continuation ng price action, kailangan niya basagin yung previous highs which is around 55-56 cents guys no, for WCT. So next one is kay Prompt no. Ito nakapag-join na ako dito. Let's check the price action nitong si Prompt. May pag-angat din ng presyo ito. So 4 hours time frame, dito tayo sa start ng impulse hanggang dito. 786 na yung kanyang tinamaan. Doon na siya nagkaroon ng support. And if ever na umangat to, 618 muna. Ayan. And then 0.5 no. Yan yung mga magiging resistance ng price action if ever na umangat ito. Downside scenario, support zone niya dito is nasa 21 cents pa rin. So sa mga tinitingnan natin, previous support, dyan nagkaroon ng bounce ng price action itong si Prompt no. At para mapuntahan yung 0.618, 50 EMA sa 4 hours time frame, kailangan niya pa rin basagin sa early time frame yung 25 cents guys na itong zone na ito, na kung saan na-reject ng ilang beses sa 1 hour time frame. So right now, let's check itong si Baby. Nakapag-join na rin ako dito. Yung mga details nito guys no, ayan, nandito naman. You can just check, you can read. And let's check yung price action nitong si Baby. So I give perspective dito guys, downside and upside scenario ito na acknowledge na ito, na take profit na ito guys no. We have this update noong I think April 12 ata 11. Ayan, April 11, April 12 nagkaroon ng take profit. Ngayon, ang isa sa mga tinitingnan natin, we discussed this vital resistance no. Kasi if ever na ma-reject ito, there's a probability na yung price action may continue sa downside, and it was happened dito kay Baby. So ngayon, ang pinaka-presyo niya, support zone niya dito around 6 cents no, itong zone na ito. And if ever man na i-retest niya yan, double bottom siguro, I'm waiting for the double bottom. There's a probability na magkaroon ng demand and potential bounce no, as long as na nire-respect niya. Kasi if ever na magkaroon ng downside scenario, magkaroon dito ng breakdown, pwede pa itong tumuloy sa downside. Ito yung pinaka-presyo talaga niya, which is around 0.06, 0.05 if I'm not mistaken dito no. So itong si Baby, isa sa mga watch list ko ito na i-retest niya itong zone na ito, and that's the time na pwede akong mag DCA, or in my own opinion I can check kung ano yung magiging behavior ng price action dito. So upside scenario, kailangan niya munang basagin itong zone na ito para mas magkaroon pa ito ng pag-angat. Let's check ating 50 EMA 4 hours time frame, nagre-range around 90 cents no. Yan, itong zone na ito. Pero if we measure dito yung possible resistance, yan sa 236, 0.5, medyo malayo na yan. Kailangan niya kasi basagin tong mga zone na ito guys no. Pero may behavior yung crypto na sa gantong scenario, after the retest, mga ilang araw consolidate siya, and then after that price breaks na itong mga zone na ito. Bilis lang basagin, tapos babasagin niya ulit. It depends yan guys na demand and supply pa rin. Yung diniscuss natin na example kay WCT, like sa spot niya, ito after consolidation, binasag niya yung resistance dito, tapos rally sa upside. And different crypto, iba-iba naman yung kanilang pina-price action and structure. So balik tayo dito kay Baby. Ito yung structure ni Baby no. So in my own opinion, I'm waiting for a double bottom dito, retest no, for a bullish scenario dito kay Baby. So yun, quick update lang dito guys kay Pi. Hope you get some insights. WCT Wallet Connect, you can earn a share dito kay Wayfinder, kay Prompt no, and kay Babylon, which is itong si Baby. Mga bagong campaign dito sa application na ginagamit natin. Kung meron kayong mga questions, feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.